Episode 9! Tour of our casitas, the Airbnb business, and the number behind it. Today, I'm going to give you a full tour of my casitas property. And I'm going to show you not only the nice part, but I will also show you the real numbers behind. And how much does it earn? How much does it cost? And is it actually worth it? Hi, I'm Tita M for Marshall, but hopefully M for Mayaman, sharing my thoughts as an OFW in Dubai with the millionaire mindset. You know what, guys? Airbnb is not as passive as you think. It actually requires a lot of effort, set up, like for example, your furnishing, listing creation, pricing strategy, and guest communication. So all of that are very important engine of your Airbnb. Kasi kung wala din lang yun, at kung hindi mo lang din yun magagawa ng maayos, lahat ng yun, alam mo na, hindi siya papatok sa merkado. Kumbaga, ikaw at ako, naghanap tayo ng Airbnb. First, for us to relax. Second, gusto mo naman ma-feel yung pag nasa Airbnb ka, kahit pa paano yung comfortable, 'di ba? Maganda. Kaya ka nga nagbabayad ng mahal eh. So that ma-relax ka. Kaya ayun, you have to do it yung furnishing according dun sa taste ng marami, especially kung ano ba yung pool or ng mga tao na gusto mong mag-check-in sa property mo. So in the beginning, pag nagsiset up ka nito, maraming oras mo talaga ang kakainin. Pagkatapos, yung pagsiset up ng system niya, yung in and out nito, is medyo mahirap. Pero sa akin kasi, ang kagandahan is, meron akong property management na hinire to handle itong kasitas. Para yung end-to-end process is sa kanila na. So, sila na yung bahala doon. Ako is, pag meron lang mga small issues na kailangan yung like, parang approval ko sa mga gagawin, ganyan. So, doon na lang ako nag-i-interfere. Tapos, yun, yung sa mga ganong bagay. Kasi, ang kagandahan sa kanila, kasi expertise nila yun, di ba? So, meron na silang system kung paano yung sa booking, sa cleaning, sila na yung bahala nagko-coordinate sa mga tao nila in terms of that. So, meron na talagang silang system na nagra-run. Kaya, very smooth na rin yung process. And also, guys, don't be scared to trust people. Kasi at the end of the day, sa ganito, you also have to delegate. Lalo at malayo ka, nasa abroad ka, kung nasa abroad ka man. Kailangan mong i-delegate ito kasi kailangan yung humawak nito yung experts sa ganitong larangan para mas madami kang booking, yung occupancy mo is mas maganda, yung mga feedback ng guest mo maganda, mamamarket nila ng maayos yung ano mo, yung Airbnb mo or yung unit mo. Kaya para sa akin worth pa rin na bayaran sila kasi expertise nila yun eh. Parang ako, sa trabaho ko, may expertise ako, kaya ako binabayaran. So, ganun din sa iba. So, let's say, for example, yung caretaker, yun ang expertise niya. Yung iti-take care niya yung property mo. So, they have to be paid for that, diba? So, para sa akin, yun lang naman. So, and sa Airbnb business, alam mo yun, merong month na high occupancy ka. Let's say, for example, your summers, your weekend, your holiday, mga ganyan. And meron din naman mga slow days, like yung mga weekends, yung mga rainy season mo. So, yan yung mga things na i-consider mo din. So, hindi palaging paldo tayo So, may mga days din naman na talagang, alam mo yun yung mga times na magpa-pray hard tayo to have more bookings, yung mga ganun, more guests. So, yun lang naman yung sa akin. So, overall, Airbnb earns more than the traditional, para sa akin, yung Airbnb is nag-earn siya more than traditional rental, like yung meron kami sa condo na monthly. Yun nga lang din, ang Airbnb is
high maintenance cost din. Kasi syempre, iba-iba yung gumagamit, ganyan, hindi naman lahat ng gumagamit I mean, yung iiwan na maayos, yung mga ganyan. So, makakatsyempo ka ng mga guest na dahil nagbayad akala mo, alam mo yon yung sa kanila na. So, yung hindi nila i-care yung place. So, may mga guests talaga na ganun, hindi mo rin naman maiiwasan. Kaya for me, dahil sa nandito ako sa ganitong business, no, even before pa ako mapasok sa ganitong business, like, even dito sa UAE, nagre-rent ako, I make sure na yung nire-rent ko is inaayos ko. Hindi ko siya, kumbaga, ano pa tawag doon, yung tinitake care mo yung place. Kasi nga, pag sa'yo, nangyari, ayaw mo So, wag mong gagawin sa property ng iba, 'di ba? So, yun lang talaga yung sa Airbnb. Minsan, makakatagpo ka ng mga taong talagang walang care, kumbaga. So, ang kagandahan lang dito sa Airbnb for me is, although hindi mo mapipredict talaga kung paano yung kitaan mo every month, ganyan. Pero based naman sa experience ko, which if flash ko din dito sa screen, okay, ang 1 full year na income namin, okay, less everything. So, technically, highs and lows every month. Nag-average naman kami ng 60 to 70,000 every month. Less everything na yun. Kumbaga, neto na namin yun. So, kesa sa nakatenga lang yung bahay, edi mas okay pa rin na pinagkakakitaan mo, 'di ba? So yun nga lang, in terms of maintenance cost, medyo merong kurot din. Pero ganun talaga kung gusto mong mapanatiling maganda yung bahay mo, maayos, 'di ba? Kahit na may ibang gumagamit, gagastos ka rin talaga sa maintenance niya. Pagkatapos ipapakita ko din or I'll let you know now how much yung cost nung na-build yung si Casitas. I think roughly umabot din kami ng medyo malaki din So, alam mo yon, kaya worth it ba magpatayo ng ganito? Okay, I'll just tell you. So, since you know the yearly income ni Casitas or monthly income ni Casitas, so, ang ROI namin dito is between 8 to 9 years. Kung ganun yung kung magi-stay ng ganun yung income niya every single month. So, ayun. So, tapos yung booking namin, ang booking namin per night, it's depende kasi minsan may booking ka na 6,000, 7,000 pesos, ganon. Pero okay na, kaysa sa wala, 'di ba? Saan mo naman pupulutin yung ganong halaga? So, yun lang din yung kagandahan dito. But again, yun nga yung sinasabi ko, kailangan natin mag-hire ng expert to do all of this for us. Especially, we are far away. Nasa abroad tayo. So, kumbaga, para lang din hindi ka masyadong na-drain, kailangan i-delegate din natin yung mga bagay-bagay sa mga right person. So guys, itong Airbnb is yung most interesting income stream na meron ako as of now. Okay? So, it's not perfect, to be fair. Hindi siya perfect. Pero, alam mo yun, as time goes by, nag-e-evolve siya. So, marami kang natututunan along the way. So, kaya nga, I even thought of having another Airbnb Yun nga lang, that's the time na nag-start na kami ng investing ng real estate dito sa UAE muna, especially sa Dubai. So, kaya yung sa Pilipinas, stay tuned. Sana, soon, makagawa pa tayo ng isa pa. Guys, ito pa pala. Imagine, while nag-Airbnb ka dun sa property mo na yun, year on year, that same property, tumataas yung value niya. Capital appreciation, equity mo, lahat yun, tumataas siya every year. So, ano pang ayaw mo, di ba? Yung pinatayo mo, every time na uuwi ka for your vacation, nagagamit mo siya, at the same time, tumataas yung value niya. So, pwede kang maka-acquire ng another property using yung equity ng same house na yon. That's why, sinasabi ko nga, inshallah, maka-second Airbnb pa kami. So, paano? This is the journey of an OFW trying to build freedom before retirement. One investment, one business, and one lesson at a time. See you sa next video!